Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa dilim kasama ang Operasyon Dilim? Sa Cubao Expo, nagsimula ang lahat sa isang kwentuhan ng magkaibigan na magdadala sa atin sa isang nakapangingilabot na misteryo. Sa pagbukas ng isang email, magsisimula ang pag-ikot ng ating tadhana, kasama ang mga salitang nagpapahiwatig ng takot at pag-aalala. Sumama kayo at alamin natin kung ano ang lihim na bumabalot sa Operasyon Dilim at kung paano ito magbabago ng ating persepsyon sa realidad. Sa isang maingay at masikip na kapihan sa Cubao Expo, nag-uusap sina Adrian at Carlo habang pumapailan lang ang musikang indie sa background. Ang mga ilaw ay kumukurap-kurap na parang may sariling pulso, nagbibigay ng isang hindi mapakaling atmosfera. Pre, may bago akong project sa trabaho pero hindi ko pwedeng idetalye, sabi ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng lihim na hindi niya kayang sabihin. Tumawa lang si Adrian. Basta ba hindi ka magiging multod yan, okay na yan. Matapos ang ilang araw sa kanyang maliit na apartment sa Maynila, binuksan ni Adrian ang kanyang laptop at nakita ang isang email mula kay Carlo. Ang screen ay naglalaman ng mga salitang nagpapahiwatig ng takot at pag-aalala. Adrian, kung ano man ang mangyari, alam mo na palagi kitang kaibigan. Ang nakakabahalang paalam sa email. Sinubukan ni Adrian na tawagan si Carlo, ngunit walang sumasagot. Ang mga dial tone ay tila sumasabay sa kanyang tumataas na pag-aalala habang tinitingnan niya ang mga larawan nila ni Carlo sa kanyang mesa. Ano ba tong pinasok mo, Carlo? Bulong niya sa sarili habang tumitindig ang balahibo sa kanyang batok. Binasa ni Adrian ang email na may panginginig sa kanyang mga kamay. Ang mga salita ni Carlo ay tila nagmumula sa isang taong hindi na niya kilala. Operasyon Dilim, hindi ko na kaya, Adrian. Ang mga salitang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Ibinunyag ni Carlo sa email na ang proyekto ay may kinalaman sa isang chemical na sumisipsip ng liwanag, na inilarawan niyang may potensyal na magdulot ng hindi maipaliwanag na kahihinatnan. Hindi lang ito simpleng science, Adrian. May mali dito. Ang mga salitang nag-echo sa kanyang isipan. Ipinahayag ni Carlo ang kanyang pagkabahala sa tatlong sining na nilikha, partikular na sa silid at sa bodysuit na may kakayahang magpabago ng perception sa realidad at isang hindi pa nabanggit na likha. Yung silid, Adrian, parang kinakain ka ng kadiliman. Habang lumalalim ang gabi, hindi mapakali si Adrian. Ang mga salitang nabasa niya ay tila bumubulong sa kanya mula sa dilim. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng Operasyon Dilim? At paano niya maliligtas ang kanyang kaibigang si Carlo mula sa anino na unti-unting bumabalot sa kanilang mundo? Ang mga tanong na ito ang nagtulak kay Adrian na maghukay pa ng mas malalim. Hindi niya alam na ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanya sa isang bangungot na hindi niya inaasahan. Sa isang malamig at mapanglaw na studio, pinagmamasdan ni Monica ang silid na kanyang nilikha. Puno ng kemikal na sumisipsip ng liwanag, ang silid ay tila bumabalot sa kadiliman na may isang pader na salamin na nag-iisang saksi sa kanyang obra. Ang pader na iyon, tila isang portal sa kawalang hanggan, ay humihigop ng liwanag at nagbibigay ng ilusyon na walang katapusan. Grabe, parang magic to pero nakakakilabot, bulong ni Monica sa sarili habang pumapasok siya sa silid. Sa loob, ang kanyang anino ay unti-unting naglalaho na parang tinutunaw ng kadiliman. Ang kanyang mga mata, puno ng takot at pagkabalisa, ay sumisigaw ng pagsisisi habang siya ay natrap sa loob. Walang makakita sa kanya, walang makarinig ng kanyang hikbi. Siya ay nag-iisa sa gitna ng lumalamon na dilim. Samantala sa isang fashion show, ipinakita ni Tristan ang kanyang inobasyon,
ang bodysuit na lumilikha ng isang anino. Ang mga manonood, nagtataka sa kanyang paglaho at paglitaw sa entablado, ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ano yon? Multo ba yon? Tanong ng isa sa audience. Ang bodysuit, parang may sariling buhay, ay nag-iwan ng after images na nagpapalabo sa realidad. Pagkatapos ng palabas, ang atelier ni Tristan ay naging isang misteryo. Ang mga anino at after images na naiwan ay parang mga bakas ng kanyang pagkatao na parang sinasabi, "Nandito ako, pero hindi mo na ako makikita." Ang mga pangyayaring ito, tila ba mga piraso ng isang nakakatakot na puzzle, ay nag-iwan ng tanong. Ano na nga ba ang nangyari kay Monica at Tristan? At ano ang kahihinatnan ni Carlo na ngayon ay tila ba hinahabol ng sarili niyang anino? Sa kabilang dako, nakaupo si Adrian sa harap ng kanyang laptop. Ang mga mata ay hindi maalis sa email na puno ng takot at pag-aalala. Sa isang madilim na silid, naranasan ni Carlo ang matinding trauma na dulot ng silid ni Monica. Ang mga salitang bumabagsak sa screen ay tila mga luha. Bawat patak ay nagdadala ng bigat ng kanyang karanasan. Di ko na kaya, ayoko na. Ang mga salitang paulit-ulit na binabanggit ni Carlo sa kanyang email. Ang kanyang karanasan sa kadiliman ay nagdulot sa kanya ng matinding takot na nagtulak sa kanyang tumanggi sa karagdagang trabaho sa Operasyon Dilim. Ang mga salitang iyon, parang malamig na hangin na dumadampi sa balat ni Adrian, ay nagdala ng kilabot sa kanyang katawan. Habang nakatitig sa mga anino sa kanyang kwarto, nagsimula nang maglaro sa isipan ni Adrian ang mga posibleng nangyari kay Carlo at sa iba pang mga artistang sangkot sa proyekto. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang kwento, isang bahagi ng misteryo na kailangan niyang malutas. Ano nga ba ang lihim sa likod ng mga anino at kadiliman na ito? At paano ito mag-uugnay sa kanyang matalik na kaibigan na ngayon ay nawawala? Ang mga katanungang ito ang nagtulak kay Adrian na kumilos at hanapin ang katotohanan. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang paghahanap ay magdadala sa kanya sa isang mas malalim at mas madilim na bahagi ng Operasyon Dilim. Ano nga ba ang naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata ng misteryong ito? Sa isang sulok ng malungkot na opisina, halos pabulong na iniulat ni Carlo ang mga nakakabahalang insidente kay Mr. Serrano. "Sir, hindi biro itong nangyayari. May mali sa proyekto," anas niya. Ang boses niya ay puno ng takot at pag-aalala. Ngunit, parang wala lang kay Mr. Serrano ang lahat ng sinabi ni Carlo. Tila hindi apektado, hindi man lang siya tumingin mula sa kanyang mga papeles. "Carlo, baka stress lang yan. Magpahinga ka," tugon niya na parang walang narinig. Sa huling bahagi ng email, ang mga salitang, "Kailangan ko po ng tulong ninyo, sir. Natatakot ako para sa buhay ko," ay tila sumisigaw ng desperasyon mula kay Carlo. Ang mga salitang ito ang nagtulak kay Adrian na hindi na mag-atubiling kumilos. Ano ba talaga ang nangyayari, Carlo? Bulong ni Adrian sa sarili habang pinaplano ang susunod niyang hakbang. Ang bawat salita ni Carlo ay parang isang palaisipan na kailangang buuin ni Adrian para malaman ang katotohanan. Sa pagpapasya ni Adrian na magsagawa ng sariling paghahanap kay Carlo, nag-empake siya ng ilang gamit at nagtungo sa opisina ng kanilang kumpanya sa Makati. Ang mga kalye ay tahimik na tahimik, walang ibang tao kundi siya lang, na tila ba ang buong syudad ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ang mga yapak niya sa sementadong bangketa ay nag-echo sa kanyang paligid na parang may sumusunod sa kanya. Pagpasok ni Adrian sa opisina, ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig at ang mga anino at after images ay tila naglalaro sa mga pader. "Anong nangyari dito?"
Tanong ni Adrian sa sarili. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng kakaibang kilabot. Ang mga anino ay parang may sariling buhay. Gumagalaw na parang may hinahanap din sila. Nadama ni Adrian na siya na ang susunod na biktima ng Operasyon Dilim. Ang bawat hakbang niya papalapit sa katotohanan ay tila ba hakbang din palayo sa kanyang kaligtasan. Kailangan ko nang makalabas dito, bulong niya sa sarili. Habang ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas buhay at nagbabanta. Ang paghahanap niya kay Carlo ay hindi lang basta paghahanap sa isang kaibigan, kundi isang laban na rin para sa kanyang sariling kaligtasan. Ano nga ba ang katotohanang naghihintay kay Adrian sa dilim ng opisinang ito? At paano niya malalampasan ang banta na dala ng Operasyon Dilim? Ang bawat paggalaw niya ay puno ng panganib at ang susunod na kabanata ng kanyang paghahanap ay maaaring ang pinakamapanganib sa lahat. Mga ka-creepy Pinoy, natutunan natin na ang dilim ay may lihim na kayang lamunin ang ating katauhan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makita kayo sa susunod na upload. At tutandaan, sa susunod na mag-email ang kaibigan mo ng paalam, baka may lihim itong pasan. Hanggang sa muli, huwag hayaang ang anino mo ay maging huling saksi ng iyong paglalakbay sa kadiliman.